Good morning guys. So andito tayo sa ating layer building number 1 dahil na-report sa atin na bumaba yung production ng ating mga manok dito. So chinek natin kung ano yung naging sanhi ng pagbaba ng production. So dito sa amin guys ay sobrang ulan. Kagabi ay marami na yung naitala na mga pagbaha sa iba't ibang lugar dito sa Masbate. Yung mga tulay ay umapaw na kasi non-stop yung ulan tsaka sobrang lakas talaga. Pumunta ka agad ako dito sa poultry kinabukasan para tingnan yung condition, yung situation dito. So nakita ko guys na apaw yung kanal natin sa lahat ng buildings, no. Puno yung septic tank natin. Tapos yung mga kanal na nakakonect sa septic tank ay umapaw. Kaya yung sahig ng ating mga layer buildings ay basa. So isang reason din bakit siguro bumaba yung production ay may mga manok tayo guys na nabasa. Yung mga tumutulo sa yero ay siguro dahil nga sa sobrang lakas ng ulan ay lumaki yung tulo or kaya inabot yung ating mga cages, kaya nabasa yung ating mga manok. So check natin guys yung ating mga manok. So guys, as you can see ay dumi itong mga manok na to. Hindi sila masyado nakakain dahil pinapadry nila yung kanilang balahibo. Yan. Kaya busy sila, hindi sila makakain. So nakikita nating dahilan kung bakit nabasa yung ating mga manok ay sa mga tumutulo nga na yero dahil sa malakas na ulan. So yan, ipapump out pa din natin tong water sa septic tank if medyo tumigil ng ulan para yung mga buildings natin ay mag-dry up. So as you can see guys, basang-basa talaga yung ating mga manok. Lalo na siguro kagabi dahil merong konting hangin, pumapasok yung ulan. I-observe natin to sila, baka kasi magkasipon. Tingnan natin kung ano yung magagawa natin. For the meantime, ay check lang muna natin ang buong poultry kung ano pa yung magagawa natin aside sa pagpapadry up sa kanila. Another problem guys, yung kuryente namin dito, mahina. Hindi lahat ng bulb ay napapailawan dahil may grounds yata or short circuit yata na nangyari sa poste. So walang ilaw yung ibang bulb. So yung ibang bulb naman ay may ilaw. So di talaga makakain yung mga manok natin guys. Sana tumigil na yung ulan at maipump out na natin tong mga excess water na nandito sa ating buildings. So sa assessment ko guys, yun yung side yung pinakamaraming basa. Galing yata dyan sa gilid pumapasok yung ulan kapag may kasamang hangin. So hindi ka makalakad dito ng maayos sa poultry guys dahil sa basa yung ground. Check lang tayo ngayon kasi hindi maganda yung kondisyon, yung situation ng ating mga alaga dito ngayon. So in-expect natin nababagsak pa talaga yung production. So tingnan natin guys oh. So ito basa yung cage. Sobrang basa talaga. Basa mga manok. Sana tumigil na yung malakas na ulan. So as you can see guys ay naging kulay itim yung kahoy dahil sa basa. So kawawa yung mga manok natin. Nilalamig. Prone ito sila sa mga respiratory problems. Pero naka-standby naman tayo ng enrofloxacin or mga antibiotics para if in case na merong mga outbreak na mangyari ay mabigyan ka agad natin yung ating mga alaga ng medication. So kung makikita nyo guys, itong tubig na to ay galing to sa bukid dyan na side. Dahil sa sobrang ulan nakarating na dito sa amin, non-stop to tsaka medyo madami. Since kagabi wala pa talagang kuryente. Kaya in-expect natin na bababa talaga yung production natin sa mga susunod na araw. Check natin guys yung ating mga manok sa taas. Kung ano yung situation doon. Hanggang ngayon guys ay patuloy pa rin yung pag-ulan. Walang
humpay na pag-ulan. Buti na lang dito ay hindi masyadong nabasa yung ating mga manok. So dry pa sila. Dito ay nag-increase yung production natin today. Plus may mga bagong nangingitlog na manok dito. Kaya medyo um-increase yung kanilang production. So maganda yung condition nila, very dry. Yung mga manok dito mapuputi. Pula yung palong, very healthy. Wala tong medication, naka plain water to sila. Walang supplementation. So guys, sana tumigil talaga yung pag-ulan dito sa amin dahil medyo naapektuhan na yung ating mga manok dahil pumapasok na yung ulan at saka nababasa na yung ating mga manok at saka basa na din yung grounds dito sa poultry. So naapektuhan na pati kuryente natin. Palaging brown out tapos ngayon may kuryente naman pero hindi makasupply ng maayos dahil may ground yata yung post sa labas ng poultry. Tapos nabasa nga yung ating mga manok. I-expect natin guys na sa mga darating na araw ay babagsak pa yung ating production kasi ngayon bagsak na nga. Babagsak pa talaga to. And then sana ay hindi lang magkasakit kasi pag mag-undergo na naman ng treatment process ay magastos at saka nakaka-stress. So marami din tayong mga manok na namatay ngayon dahil siguro sa sobrang ginaw. Hindi kinaya dahil dito guys kagabi marami na talaga yung umapaw na mga tulay sa Masbate at marami yung nabahaan ng mga community. So ngayon titingnan natin kung ano yung ilalatag natin na medication or supplementation sa ating mga manok para hindi matuloy in case na may namumuo na sipon. So update lang ako guys sa mga mangyari dito sa aming poultry. So titingnan natin kung ano pa yung ating magagawa. Maraming salamat guys sa patuloy na pagsuporta nyo sa aking channel at maraming salamat sa patuloy na panonood ng aking mga videos. Happy poultry farming. Bye!